Sawi. 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 Naranasan niyo na ba maging sawi? Samahan mo kami sa aming dokumentaryo upang malaman ang buhay ng isang sawi. Masdan nyo ang mga atinista. Ganyan ang araw-araw na buhay nila. Masaya, magulo, makulit, at nagpapawis upang makakuha ng magagandang marka. Ngunit sa likod ng mga katuwaan ng mga ngiti, nasa mga silong ang mga umiiwas. Nasa silong ang mga sawi. Ano nga ba ang sawi? Ayon sa bagong diksyonaryung Pilipinong-Pilipino ni Julio F. Silverio, ang sawi ay walang palad, walang swerte, minamalas, o hindi nagtagumpay. Sa Ingles naman, ito ay broken-hearted. Aming nakapanayam si Miss Perez na aming guidance counselor upang malaman ang kanyang mga karanasan sa mga estudyanteng sawi. Meron po ba mga lumalapit sa inyo na students dito na sinasabi nilang sawi sila sa pag-ibig? Meron. Absolutely meron. Madami po ba sila? O... Marami, over the years. Different patterns, iba't ibang scenario. Ano po yung mga sinasabi nilang epekto nito sa kanila at sa pakikitungo nila sa iba? Well, as would be expected ng kung sino mang nakakaramdam nun, masama yung pakiramdam nila. Hindi sila nakaka-focus, tapos yung pag-aaral nila, syempre, apektado, yung pakikitungo nila sa magulang nila, yung pakikitungo sa mga babae, tapos yung treatment sa sarili na either dapat naging player na lang ako or i-pursue ko pa siya, baka sakaling magkatuloy ulit kami. Yun yung mga epekto nun sa, more often than not, sa mga nakakaranas ng kasawi. Ano nga ba ang epekto ng pagiging sawi ng isang atenista? Tara, tignan natin ito. Bilang isang atenistang nasawi na, nakatulong ba ito o nakasama sa buhay mo? Para sa akin, nakabuti siya. Kasi dati, kung sino-sino na lang talaga yung hinahabol. Tapos, dahil lagi ako nasasawi, ngayon namimili na ako. Kaya ngayon, dahil sa mga past experiences, yun, bumuti na ang aking kalagayan. Siyempre, hindi siya nakatulong kasi siguro for a while, sobrang bad trip ka sa sarili mo, bakit yun yung nangyari? Yung parang may pinagtrabuhan ka pero biglang nawala lang lahat yun. Sa umpisa, siyempre masakit. Kaya medyo depressed ba ako. So hindi ako masyado nakapag-aral. Medyo bumaba yung grade ko. Pero pagtagal, gusto kong bumawi sa sarili ko na realize ko na kung mag-isa lang ako palagi, mas natutulungan ko yung sarili ko para lalo pa akong maging gumaling sa aking pag-aaral. Para sa pang-akademikong mga aspeto, dito yung nakabuti sa akin kasi nawala ako sa focus, lalo na sa aking mga pag-aaral. Ngunit sa lifestyle at sa social life, nakabuti naman ito sa akin kasi madami akong natutunan na bagay na dapat kong matutunan sa pakikipagrelasyon sa ibang mga tao. Siguro halo, nakasama siya kasi sa mga unang mga araw na nasawi ka, napakalungkot mo. Na parang tinatamad ka kasi iniisip mo na pare, sakit, sobra. Nakasama to kasi nung napag-isipan namin i-end yung parang thing, medyo nalungkot ako na palagi kong iniisip yung mga nangyari sa aming dalawa. Para sa akin, halo eh.
nagkaroon ng mabuti at masamang epekto yung pagiging sawi ko. Pero ang mabuting epekto naman ng pagiging sawi, yung sa social life ko, natuto kong hindi masyado maging seryoso sa mga kaibigan. Nakapanayam namin si Miss La Forteza ng English Department upang maibahagi niya ang kanyang kasaysayan tungkol sa mga sawi. Ang isang moderator ng Ateneo de Manila High School, may na-experience na po ba kayong isang estudyanteng nasira yung academics, social life, and overall being dahil sa kasawian? Let me just qualify that first. Any boy, I think, who has an active social life and is unable to balance, the importance of having an active social life with academics, is bound to fail. I have students already who failed, to return to the high school because they prioritize their outside life more than their academic life. And though I hesitate to say it because it's a fallacy if you think about it, that those who usually have an active life outside are trying to cover up for things that they can't cope with. For example, when their family life is really terrible, they depend so much on their friends that when their friends ask them to go out, even if they can, they will. So I can't really just say that because they are unable to balance their social life with their academic life. But there are other things that affect them. That's why, sila yung buhay nila kasi hindi na sila nakabalik sa atin ngayon. Nakapanayam din namin si Mr. Lubenian ng Mathematics Department upang malaman ang kanyang punto de vista sa mga sawi. Isipin nyo na lang, kung kayo sobrang naapektuhan, yung babae bang dahilan ng kasawian nyo, may pakialam pa sa inyo na nasawi kayo. So, get over it. Halika na, umikit, limutin ang problema. Patunayan mo sa kanya na mas malupit ka sa kanya. Ayoko na maging sawi. Natuto rin ako maging confident. Magsisi kayo ngayon. Medyo corny, pero yun nga, time heals, diba? Parang it's her loss. Hindi ka mababaw. It helped me grow as a person. Meron ka ng panibagong dahilan para mambabae ulit. Ako eh. Natuto na akong ngumiti muli. Get over it. Get over it. Over it. Lahat tayo ay nasawi na. Masakit, oo. Pero kailangan natin kalimutan ang nakaraan at buksan ang mga mata sa kinabukasan. Mahirap man, masakit, oo. Pero atingista, kailangan mong bumangon. Abangan ng bukas. At nang sa gayon, hindi ka na magiging sa ating paghaharap. Naharapin natin simple lang, sama ka naman. Kung ayaw nila sa akin, okay lang. Kung di mo makuha sa tingin, daan mo sa taas. Kung ayaw pa rin. babala. Huwag po gayahin ang susunod na eksena. Sa buhay ko'y labis, ang hirap apasakit.